So ito guys, ililibot ko kayo dito sa kung ano man ang ganap dito sa Honda Convention bukod sa test drive. Yan, meron ditong nag Honda Merc. Ayan, dami nakapilo. So unahin natin dito sa mga naka-display nilang motor. So dito ay automatic models. So Honda Beat, ayan, Honda Beat, Honda Click, PCX 160. Nakalagay yung mga specs nila diyan. So search nyo na lang sa Google, no. Tapos Click 160, ayan yung model nila. Ayan, Click 160. Ito yung mga bagong kulay nila silver, black, red, black, tapos gray, black, no. Tapos ito Yamaha Special RSX, Honda RSX. Tapos ito XRM 125, another XRM 125. Tapos syempre ito Winner X Standard Premium Racing. So ayan, tingin pa tayo. Dito naman yung e-bike section, EM1. Yan yung tinest drive ko kanina. Yan, daming tao, hindi tayo makasingit. Pero ito yung itsura ng e-bike. Yan o, slim lang siya, very spacious, marami kayong pwedeng ilagay. May compartment pa yata yan. Very friendly gamitin, hindi siya ganun bumibigla ng power. Next, ito naman mga big bike section. Pwede kaya sakyan. Ito. Pwede po sakyan? Pwede po siya sakyan, ma'am? Pwede po sakyan? Yan. Yan o. Sa height ko, parang pakiramdam ko parang naka CBR 500 ako. Tapos ang laki ng tangke nyo. Yeah. Ito na yung e-clutch version. So yan, sinakyan lang natin. Yung clutch niya lambot. Sinakyan lang natin. Ito yung ito yung big bike na hindi ka mamamatayan sa cambio kasi e-clutch na siya. Meron din doon African Twin. Yan. Laki ng motor, ano? Parang nakakatakot sakyan. Yan. Ma'am, pwede po sakyan? Ang laki. Hindi ko alam paano tumakay ng tama, pero basta sakyan natin. Oo, ang relax nito Ay, nalaglag. Suwabe to. Adventure. Relax, tapos ang daming buttons dito. Di mo alam kung anong pipindutin mo. Ito pa, isa. So, di natin naintindihan pa sa ngayon yung mga ganyan. Pero relax siya. Ito naman guys ay adventure bike. Baba na tayo. So Africa Twin, yan yung adventure bike na walang cambio. Ano siya para kang mangangambyo ka doon sa mga buttons niya doon, hindi doon sa paa. So ang nakakapanibago dyan is kung sanay ka sumakay sa ganyang motor, feeling mo mangangambyo ka sa paa, pero hindi, doon ka mangangambyo sa switch nya. So yun ang pagkakaalam ko dyan sa motor na yan. Tapos ang laki nya, ayun pero as adventure ganyan talaga ang itsura ng adventure bike. So dito naman tayo sa kabila. Nandito ang mga CRF. May 125, 250, 150. So yan. Tapos dito mga Honda parts, gear oil, motor oil, at ano pa ba, charging station. Ay, may tinda rin pala sila yun ng mga generator. Meron din pala sila
Meron din pala ang Honda ng ganyan, mga generator. Ayan. So next, parang canteen, snack area. So dito naman tayo sa motor show section. So dito may mga selected na motor yung bawat club na ire-represent yung club nila. So meron din kami sa Winner X, meron din kami representative para dyan sa motor show na yan. So ito, PCX Group, angas ng tindigan, naka carbon, rim set, naka lowered. So Malaysian concept yata to. So hindi ako maalam sa mga concept na ganyan, pero basta yan ang tindigan niya. Naka lowered siya. Tapos ito naman another PCX. Ito naka wide rims siya. Rim set siya pero wide. Ito rim set na slim. Tapos malaki yung bilog ng gulong. Puta natin. Ayun. Meron pang speaker. JBL pa. Angas men. Ito yung yung caliper nya. Brembo na tupat. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Tapos ito astig yung susian nya. Di susi siya. Siguro ito yung combi brake version. Kasi yung susian nya yung samurai. Kinis na. Naka carbon din. Ayos. Tapos ito naman another PCX. Naka ganyan. Di ko alam mo yung tawag dyan eh. Pero modified siya. Laki nung pipe. Carbon. Tapos ito naman PCX na inspired PCX na Goldwing inspired. Tingnan nyo naman may side panniers. Tapos yung OBR nya sa likod, mayroong back seat. Tapos may compartment. Suabe. Tapos ito pa ulit, naka rim set na naman na PCX. Lighten yung crankcase. Helmet na LS2 carbon, parang LS2 Challenger yung helmet nya. So 5 yung PCX na naka-entry dito. Hindi ko alam kung pare-pare sila ng club. Hindi pala, merong iba-iba sila ng club. Mamaya na tayo dyan sa Winner X. Huli na natin yan. Dito tayo sa ADB. So ito adventure type siya. Para ayan. Tapos ang daming mounting ng camera. Isa dito, isa doon. Tapos meron pang cellphone holder doon, tsaka camera holder sa handlebar. Yan, adventure talaga yung concept dyan. Wala siyang, hindi niya nilayo sa stock na purpose ng motor, which is adventure talaga. So ito another ADB. Ito lowered naman sa San Goku, yung nasa harap. Yan, yun yung ADB nyo. Naka JBT pipe, suspension, tapos stock na mugs, na repainted lang. Next is itong CBX. So itong CBX na to, grabe kasi dual disc siya. Parang hindi siya 150cc kasi yung tindig nya ang laki. May side panniers, may top box, tapos ay taas ng top box meron pang carrier bag. Tapos sa front side panniers, no. Akalain mo bang 150cc yan? Kasi ang laki ng niya ng katawan, bulky. So next naman tayo, Airblade 160. 150 lang pala to guys. Mukhang kargado to kasi naka pipe, open pipe, APR na open pipe Hindi ko alam kung anong concept niyan, pero mukhang to pandigma kasi yung pormahan niya, mukhang guguhit to sa kalsada. Next, another PCX na hindi ko alam kung saang club to kasi nahiwalay. Black naman ng kulay niya. Ito may honeycomb pattern, tapos carbon design. Hindi ko alam kung carbon yan talaga, hindi tayo marunong tumingin, pero carbon yung design niya. Naka levers, tapos MT8 na pipe. So yan, another Airblade ulit dito na asul.
So ito may pagka-adventure ang build nito kasi naka crash guard siya. Tapos meron pang front windshield, may top box. So ayan. Next is Honda Click, merong plate sa harap. Naka Star Mags. Bomb X na mags, no? Star Mags siya. Usong-uso yan ngayon sa Honda Click. Kasi yung design nga naman talaga nakakaakit, ano. Tapos yung CNC color pa niya. Talagang mabubudol ka talaga bumili. So, ayan, Honda Click na adventure type. May side panniers, may top box, may carrier bag, naka naked handlebars, tapos crash guard. And converted yung mags niya ng Aerox mags, naka wide mags. Next is, di ko alam kung anong motor tong isa. So maraming tao ang nakatingin. Siguro may kakaiba dito sa motor na to. So I think yung motor na to is singi tayo. Click 160 pala to, guys. Kaya pala ang lapad ng mags niya, parang pang PCX. Ayun. Adventure type din, may windshield, pero hindi siya nagpalit ng handlebar. Yung upuan niya, leather siya na may design, diamond design. Tapos naka carbon yung ibang parts, ano. Gold emblem na Honda. Ayos, ang ganda. So another Honda Click na adventure build, adventure concept, crash guard, tapos naka stealth side mirrors. Ayun, very low key, hindi mo siya gaano mahalata. Windshield, tapos naka X-Speed na mags, yung dating umusong mags sa bansang Pilipinas. Nakakabit madalas yan sa Mio, pero yan, meron na palang pang Honda Click. Ayos. Tapos ito Honda Beat, medyo suave looking lang to, pero white tires siya. Ang datingan namin nito is motard, kasi naka siya long suspension sa harap. So suave. Ito naman is Honda Beat. Tingnan natin dito yung Honda Beat. Ayan. So parang naka to, no? Street bike. Open pipe, open magneto, naka lighten pa yata. Tapos aluminum yung alloy box nya, aluminum yung U-box nya. Open throttle body, MSD. Wow. Tapos nakadaing na full titanium. Tapos JRP rim set, carbon. Tapos lighten na hub. Tapos naka rin siya, naka stabilizer. Alright. Tapos JRP yung front calipers nya. Puntahan natin yung Winner X. Di ko pa pala napakita sa inyo ang mga nag-represent ng Winner X. Ito yung motor ng president namin. Yan yung helmet nila, HJC AGB KYT. So ayan, repaint na yung color nya. Tapos naka JRC racing upholstery, racing seat, tail tidy, step grill. Tapos naka converted siya ng X1R handlebar. So convert yan. Di ko alam kung paano niya diniskartehan, makuberan tong part na yan, pero malupit. Tapos naka Adeline na clutch lever assembly. Tapos brake master sa front. Tapos naka quick throttle din siya ng di ko alam kung anong brand to, pero quick throttle siya. Ayun, lupit. Tapos side mirrors, yan. Next naman, ito si YT ng Laguna. Ayan, naka winglet, Prando brake system, stock na brake master, naka RCB levers. Tapos big disc, Cardinals na air duct para sa cooling ng caliper, so dagdag aesthetic. Belly pan, SPD shifter, replica pro na pipe, and then another Prando na dual pot sa likod. Tapos NK mags, RCB rin yung kanyang brake hose, suabe. Tapos naka racing seat,
Racing Street GP Philippines. Di ko alam kung kanino niya to binili, pero ang ganda ng pagkakayari nito. Tapos tail tidy. Yan. So ang gulong niya dito is Pirelli yata to. Pirelli Angel. Next naman is ito, ang may-ari nito kung napapanood nyo, si Daily Two Wheels. Yan. More on Tobaki ang aftermarket parts nito. So Malaysian concept yata ito sa pagkakaalam ko. Naka Brembo na brake master, tapos di ko alam yung letter Z na brake levers na yan. Tapos naka Motion Pro na quick throttle. Tapos sa brake system niya big disc, pero Brembo yung disc niya. Brembo din na radial yung kanyang calipers. Di ko alam kung anong mismong tawag yan, pero alam ko sa ganyan is radial. Naka-fittings ang kanyang brake hose. Tapos kung makikita nyo din, naka-full titanium yung kanyang exhaust. Tapos naka-clear yung hose niya ng coolant. So ayun, nakikita nyo kulay green na yan. Coolant po yan. Clear lang yung hose niya. CNC mags. Tapos Tobaki yung kanyang front suspension. So ang alam ko, ang pinagkaiba ng Tobaki front suspension sa stock front suspension ng Winner X is mataba ang outer tube ng Tobaki. So di ko alam kung anong pinagkaiba noon sa stock, kung may kinalaman ba sa loob. Pero sa appearance, mas malaki yung outer tube ng Tobaki. Naka clear cover na rin pala to ng clutch, which is SPD. Kulay blue, ayan. Tapos naka SPD shifter din siya, two-tone. Tapos yung pipe niya, hindi ko alam, DP yung nakikita kong tatak, pero titanium yung kanyang elbow. Silipin pa natin. Alisin ko libag ko, no? Baka makasagi tayo eh. So naka flat seat siya, SPD Racing. Tapos ito naka Öhlins na tawag dito, stabilizer. Naka MSD ignition coil siya. So yun. Tapos meron siya ditong AFR. So yun ang pagkakalam ko tawag dyan, no? Air fuel ratio, which is regulator siya actually. Tapos yan, nakakonect siya sa yung piping ng kanyang fuel pump. Yan, nakapunta dun sa fuel regulator. Open throttle body, gas cap, tapos naka GR5 na bolts, ano? Tapos tingnan nyo yung likod nyo, suwabe. Brembo din yung kanyang calipers. Tapos yung rotor disc nya Brembo din, CNC mags. Pero yung gulong niya manipis. Parang 1.6 ang sukat nito, harap likod. Check naman natin dito sa kaliwa. Ayan. So yung sprocket niya ang liit. High speed. Pang ano to? Pang sundutan. Pero hindi ko alam kung pinande-daily to ni Bossing. Si Daily Two Wheels ang may-ari nito, kung napapanood nyo siya sa TikTok. So yan, naka Pro Taper lighten na CNC swing arm plus 2. Hindi ko alam kung plus 2 yan or plus 3, pero mukhang plus 2 siya para sa akin. Tapos SPD, yan nga. So ayun. Tapos naka Itsalaya ata to na center stand. So hindi ko alam kung Itsalaya ba yan o titanium o kung ano man. Basta based sa nakikita ko, ang pinakamadiin sa tatlong Winner X na to is ito. Kasi kung di ko sure, di ako marunong tumingin kung original talaga yung kanyang Brembo calipers. Yan pa lang, presyo pa lang yan, isang caliper pa lang, mapapaganda na yung isang Winner X. Kasi ang mahal niyan. So yan yung kaganapan ngayon dito sa motor show. Raffle na ng motor. Ang swerte mo, nanalo ka ng PCX 160. Wala.
Swerte, nanalo ng motor! Okay, nanalo po yan.